May problema ka ba sa batas? Hihimayin yan ng Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco sa Usapang Legal. Usapang Legal. Magandang gabi Pilipinas, TGIF. Thank God it's Friday. Maganda po ang ating talakayan ngayon dito po sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Usapang Legal. Kumusta po ang mga nagsipag, ano ba yun? Yung merong panata sa fiesta ng Quiapo? Hindi ba sumakit ang katawan? Di ba? Mabuti na lang at nag-cooperate ang panahon kahapon, hindi ka initan. No? So, yung iba talaga mga deboto, napanood lang natin sa TV, pero hindi po ako nakikisali sa mga ganyang mga ganyang activities dahil, naniniwala naman po ako sa Jesus of Nazarene. Kaya lang parang hindi akma sa aking kalusugan. So yung mga nagpanata kahapon, congratulations po sa inyo for surviving. Yung napakahaba pala, 21 hours, alauna pasado na natapos. At syempre kudos po sa ating mga technicians, reporters, writers kahapon na kasali sa coverage, and of course mga anchors. Usapang Legal. Anyway, samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi, lalong-lalo na po sa mga nangungupahan dyan, umuupa ng tirahan, Kasi hindi naman natin afford, lalo na dito sa NCR, National Capital Region, napakahirap pong may-ari ng bahay dito, maliban na lang kung medyo may kaya, nakakaluwag-luwag sa buhay, at syempre pwedeng bumili ng tirahan dito sa Maynila. Usapang Legal. Kaya lang majority po sa atin talagang nagrerenta ng apartment, ng condo unit, ng townhouse, o kaya naman ay ng room, yung apartment or studio, yung iba nagbe-bed space. Para sa inyo po ang episode natin tonight. Usapang Legal. Bakit kanyo? Kasi noong pong magkakatapusan ng Disyembre 2024, ay naglabas po ng isang resolution, or naglabas muli ng resolution ang National Human Settlements Board or NHSB, nang kung hanggang magkano ang maaaring itaas sa paupahang bahay, apartment, condo unit, o kaya naman ay bed space or kwarto na inuupahan natin. Usapang Legal. Kaya lang, ito po ay para lamang doon sa umuupa ng 10,000 piso o mas mababa pa. Kung lagpas po ng 10,000 piso ang renta ninyo, hindi po pasok dito sa limitasyon na itinatakda ng resolution number 2024-001. Usapang Legal. Ayan. So, taas ang kamay ng mga nagrerenta dyan. Kasi nga po, meron, di ba dati may classification pa na, pagka 7,000 hanggang 10,000, ganito ang renta, hanggang 11% ang pwedeng iangat. O kaya kapag ganito, pag sa probinsya, ganito ang renta, dapat ganito lang ang rate, Ngayon, iisa na lang po, regardless kung magkano ang renta ninyo, basta ito po ay hindi lumalagpas ng 10,000 piso. Usapang Legal. Dati may kategorya pa, ngayon hindi na po, Kasi at saka last year, 'di ba, 2024, ang umiral na renta, na increase sa renta noong January 1, 2024 hanggang December 31, 2024 ay 4%. Alam niyo po ba, na mas bababa ang ipinatutupad or pinahihintulutan na increase sa rent this year hanggang December 31, 2025. Usapang Legal. Dahil po doon sa NHSB Resolution number 2024-001,
2.3% lamang ang pinapayagan na increase, no, sa ating inuupahang bahay, room, condo unit, o kaya ay ang tawag doon, apartment, no? Basta't hindi lumalagpas ng 10,000 piso ang renta natin. Usapang Legal. Kung lagpas po ng 10,000 piso ang renta ninyo, pwede pong magtakda or magtaas ang inyong landlord, landlady ng renta na ayon sa inyong mapapagkasunduan. Usapang Legal. So yan po ang ating tinatalakay tonight. And syempre, meron pa rin question, sino nga ba ang dapat na, no, mag-shoulder ng mga expenses? Dahil syempre ngayon, Enero, renewal po ng mga kontrata. Renewal po usually, no? Ganitong taon, nagpapapirma ng bagong kontrata at the same time, no, ganitong buwan, nagkakaroon ng increases. O, nandiyan notify, oy, ma'am, madam, sir, no, mag-i-increase ako 10% kagad. Paano kung kayo ay 10,000 or below ang rent? Abay, anong gagawin ninyo? Usapang At the same time, paano kung may mga mali-mali o may mga sira-sira pala doon sa inyong inuupahan, no? Yung barado ang CR o kaya naman tawag doon, yung padlock ay sira o kaya naman yung aircon na supposedly fully furnished yung inyong nirerenta sira na din, no? Ano pa ba? O kung anumang problema, tumutulo ang bubong o kaya sira ang gripo, ano nga ba? Sino nga ba ang dapat na sumagot sa pagpapakumpuni or pagpaparepair nito? Usapang Legal. Yan po ang ating tatalakayin hanggang 7:30 ng gabi. Kaya if you have questions, 0919-282-6485 at pwede din po kayo magpadala ng inyong questions via comments sa ating DZRH TV 4K livestream sa YouTube. At syempre pa, dito po sa ating DZRH News at DZRH News Television Facebook pages, ipadala po bilang comment. Yan. Sana po ay nakafollow na kayo sa DZRH News at DZRH News Television, ang mga official pages po ng ating programa at ng Himpilan. Usapang Legal. Bago po tayo magpatuloy, magandang gabi po muna Chris Aure, magandang gabi. Si Ador Cortez dyan sa Kalumpit, Bulacan. Dante Bardalosa, si Marcelo M. At syempre pa, ayan sabi niya, Attorney Rina, tira ang inuupahan ko. Sanla tira ang inuupahan ko? Sino po ba ang maaring magpaayos ng tinitirhan namin po? Sabi niya, dito sa Pasay City. Usapang Legal. Sasagutin po natin yung magandang gabi din sa iyo, Ato Pangilinan, nanonood sa atin dyan sa Dampol, Pulilan. Magandang gabi din sa inyo, Ma'am Presi Pangilinan at syempre Kenneth Arevalo. Makinig mabuti para hindi ma-surprise pag nagtaas ng renta si landlord. Ivy Gutierrez sa Tayug, Pangasinan, Jerry Sumagaysay, Maricor Angeles at Mami Belen Rivera. Naimbag Arabi, Imam Grace Recta, Miss Charo Abraham, Mirna de la Cruz at syempre pa Gael Enriquez, Jericho Ferrer. Gayon din nanonood sa atin Fiesta Mart Royal, Rudy Val Palma at Augusto Tapawan. Sasagutin po natin yung okay, may question siya, babasahin po natin during the break para masagot natin dito sa on the air. Wilson Aldea Jr. at Wilson Aldea Sr. Magandang gabi po sa inyo dyan sa San Antonio, Zambales, Algari Serad. Siyempre, Janeline Nabos Cruzado at ang Cruzado family dyan sa Torrijos, Marinduque, Mirna de la Cruz at Ma'am Irene Almodovar. Sasagutin po natin ang mga questions, no? At syempre pa yung mga talakay natin patungkol sa topic natin tonight. Ilan po muna mga paalala. Diyan lamang po kayo. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Legal. Nagbabalik po ang Usapang Legal kasamang Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco. Tinatalakay po natin kung hanggang magkano ang dapat na ma-increase, no, sa ating renta
ngayon, no? Renta ng ating ng ating tinitirhang bahay, apartment, condo, room o kaya ay bed space. Usapang Legal! At syempre pa kung sino ba ang dapat na na managot sa pagpapa-repair or gumastos sa repair ng ating inuupahan. Usapang Legal! Binanggit na po natin ang resolution number, NHSB Resolution number 2024-001, kung saan itinatakda sa 2.3% lamang per month ang pwedeng i-increase sa ating renta ng tinitirahan kung ang nirerentahan natin or ang renta natin ay 10,000 pesos pababa. Kapag kalagpas 10,000 piso, hindi na po ito sinasaklaw ng Rent Control Act or yung RA 9653 of 2009. Usapang Legal! Mapapansin po ninyo, kumpara doon sa 4% last year na itinakda ng National Human Settlements Board, ito ay higit na mababa. Lagpas, kumbaga ay ang tawag doon. A little bit over half of yung inimpose nila last year. At here's the good news. Para po sa magtutuloy-tuloy ng renta next year sa 2026, 1% lang daw po ang pwedeng i-increase, ang sabi po ng National Human Settlements Board. So at least alam na po ninyo, kapag ka may abiso sa inyo at pasok kayo doon sa sinasaklaw, pwede po ninyong ikatwiran, mali po ito. Usapang Legal! Ayan. So, ito po ay intended para pangalagaan yung mga housing tenants na nasa lower income brackets at iba pang beneficiary mula sa labis o mga sobra-sobrang pagtaas sa renta. Kasi yung iba talaga namang 20%, 15%. But of course, kung lagpas ng 10,000 yung renta ninyo, pwedeng mag-stipulate ng ganon at valid po ito basta napagkasunduan ninyo. Ang sinasaklaw lang po ng Rent Control Act ay yung 10,000 pesos and below. At syempre pa, binanggit na po natin na next year, 1% lang ang pwedeng i-increase ng mga sinasaklaw nito or covered nitong resolution na ito ng National Human Settlements Board. Ayan. Usapang Legal! Pero nililinaw po natin kung halimbawa po na nag-increase ngayong Enero, pagkatapos umalis kayo ng Hunyo, pag may pumasok pong iba ay pwedeng magtakda ng bagong rate yung may-ari o nagpapaupa. Wala pong problema doon. Usapang Legal! Kung halimbawa naman po na kayo ay nagpa-construct ng bagong unit, pagkatapos i-open na ninyo sa pagpaparenta ngayon, pwede po kayong magtakda ng naaayon sa kalakaran ng pagpaparenta sa lugar ninyo. At of course, considering ano nga ba ang sitwasyon ng unit o bahay o kwarto na inyong pinauupahan. Usapang Legal! Sinasaklaw din po yung mga boarding houses, dormitories, rooms and bed spaces, pero para po dito para sa mga estudyante, yung mga dormitories, isang beses lamang po maaaring magtaas sa isang taon. So ibig pong sabihin, kahit pa umalis ang estudyante ng June, kung nakapagtaas na siya this year, itong si lessor ay nakapagtaas na siya this year, hindi po siya maaaring magtaas para sa papalit na tenant or papalit na uupa sa kanyang unit. Ayan. Usapang Legal! O di po ba? Maganda rin ito. Sana ay alam po ninyo ito at i-share po ninyo ang ating talakayan, lalong-lalo na para sa mga nagre-renta, para po makinabang. By the way, hindi lang po sa Metro Manila ang sinasaklaw nitong batas na ito o yung rate na sinasabi sa resolution. Ito po ay sinasaklaw pati yung mga nasa probinsya. Wala na pong pagkakaiba. Hindi na po kinakategorize kung ito ay sa probinsya o dito sa Maynila pagdating sa rate na pinapayagan or increase na pinapayagan
ng resolution. Usapang Legal. Magandang gabi sa iyo, Eduardo Narvaez and Daddy Roel Resio, Jojo Velasco, gayon din kay Jennifer Velasco, Aunt May, Roel Manalang, nanunood at nakikinig sa atin, Ariel Manalang dyan sa construction sa Tarlac. Usapang Legal. Thank you very much for watching. By the way, yun pong mga lalabag dito sa probisyon na ito ng Rent Control Act. By the way, 2009 pa po itong Rent Control Act. Pero sa ilalim po ng batas na ito, sinasabi na annually magkakaroon ng mag-i-issue ng bagong guide, no, pagdating sa adjustment ng rent itong sa ilalim po ng National Human Settlements Board or NHSB, magkakaroon po ng rekomendasyon na mga rate ng increase. Usapang Legal. Kaya po, bagaman at luma na yung batas, no, nagkakaroon ng review from time to time ayon po sa sitwasyon ng ating ekonomiya. Kasama po dito yung DHSUD, kasama din po sa nagre-review ang NEDA. So, sila po yung komite or team or ahensya ng gobyerno na nag-determine, no, nagre-recommend ng kung magkano ang paupahan or increase sa mga paupahan. Usapang Legal. Maraming salamat din sa iyo, Aunt May. Thank you very much. Okay. So para po sa mga lalabag dito, meron pong fine na mula 25,000 pesos hanggang 50,000 pesos. Medyo mabababa lang. Pero kung ang mga parentahan natin ay 10,000, may malaking bagay na po yung 25 hanggang 50,000, hindi po ba? Pero ito po yung mas mabigat kasi pwede nating utangin yung pangmulta, di ba? Pero may mabigat po na parusa, bahagi ng parusa, yung pagkakulong na mula 1 buwan hanggang 6 months. Pwede pong both kulong at multa. Pwedeng multa lamang, pero depende po sa discretion ng korte. Again, ang paglabag po na ito sa Rent Control Act ay merong parusa mula pagkakulong na mula 1 month and 1 day hanggang 6 months at fine mula 25,000 pesos hanggang 50,000 pesos. Usapang Legal. Ayan, Eduardo Narvaez, magandang gabi sa iyo. At June Dasun Agalot, nanonood sa atin dyan sa Santa Ana, Manila. Thank you very much for watching. At syempre, yung iba pang mga nanonood, si Miss Lolita D. at Sylvia Quirino dyan sa Cainta, Rizal. Si Odette Oxales, at itong si Ivy Gutierrez, Rudival Palma. Sabi ni Odette, noted, sabi niya ganun, every 2 years nagtataas kami ng 10%, no? Aba, magkano ba yung renta mo, Odette? Kasi kung hindi lumalagpas ng 10,000 ay hindi dapat na 10%, no? Ang increase sa inyong renta. Usapang Legal. Okay, nakuhaan po natin yung mga questions. Bago ko sagutin yung question nitong tungkol sa ni Augusto Tapawan, ito muna kay Jeffrey dahil yung sa kanya tungkol sa metro ng kuryente, no? Ito kay Jeffrey, kung may ipinagawa po kami sa inuupahan namin, halimbawa po tiles ng sahig, pag kami po ba ay umalis, pwede namin itong bakbakin. Usapang Legal. Well, tingnan po ninyo ang inyong agreement. Unang-una, yun pong agreement ninyo, sino ang sasagot? Generally, ang sumasagot po dapat ng mga expenses na ganito ay ang lessor, yung nagpapaupa, yung landlady, landlord. Kapag ka po mayroong mga nasira, so dapat pinapa-repair nila. May pagkakataon, lalagay sila ng cap o hanggang ganitong amount, kami ang sasagot, hanggang sa lagpas ng ganito, kayo na ang sasagot, especially kung hindi siya necessary improvement. Pero kung halimbawa po sira-sira na yung floor talaga, pagkatapos ang nangyari, ipinagawa ninyo, pagkatapos i-charge ninyo sa kanila, binawas yung nagastos ninyo doon, iniawas ninyo sa inyong upa, aba hindi po ninyo pwedeng bakbakin yun. Usapang Legal. Yung mga fixtures na ganyan, inintroduce ninyong improvements, no? Kaya ay dapat lang din po na merong consent o pahintulot or na-notify ninyo
si lessor. So unang-unang gagawin kapag may problema ganito, oy sira po yung ganito, i-notify kaagad natin yung landlady, landlord natin, no? O pagawa na po natin. O, ganyan. As pwede po dahil usually matagal yung mga lessors, di ba? Pwede ko po bang ipagawa na? Magpapakita ako ng resibo sa inyo at yun po ay iaawas ko na lang dun sa renta ko sa inyo. Di ba? Pwedeng ganong maging arrangement ninyo. Usapang Ngayon, Legal. kung wala pong ganong, kumbaga, hindi nila sinagot, ay pwede pong pag aalis na kayo, ay sasabihin nyo, tatanggalin ko ito, pero dapat po ay walang damage doon sa pagtatanggalan ninyo. Ibig sabihin, kaya lang, paano no mababakbak ang tiles ng walang damage doon sa property? Hindi po ba? Kasi kapag ka po umalis kayo, dapat i-restore ninyo sa sa parehong kondisyon except doon sa mga ordinary wear and tear, no, na nangyayari sa unit na nirerentahan natin. Usapang Legal. So, yun, pwede pong ganun po ang inyong titingnan. Una, tingnan po ninyo ano ang nasa kontrata. Although sinasabi po kasi sa ating civil code ang mga necessary expenses dapat na doon sa lessor o nagpapaupa. Usapang Legal. Ngayon, ibang usapin naman itong sinasabi ni nasaan na ba ito? Sinasabi ni Dante Bardalosa na sanglatira. No? Yung sanglatira, titingnan po ninyo ano po ang stipulation sa inyong kontrata. Kasi imposible na wala kayong kontrata. Ano po ang sinasabi dito? Sino ang dapat na mag-repair ng mga nasira? Usapang Legal. Okay, eto yung next question. Valid po ba ang kontrata ng pagpapaupa kahit walang permit ang may-ari? Usapang Legal. Ayan, dito na pumapasok, attorney. Paano yan nagre-renta? Nagpaparenta, tatlong pindo po kami, pinaparenta. Wala pong resibo, acknowledgement receipt lang po. O kaya minsan hindi, tina-thumbs up lang po. Di ba? Kapag ma'am, eto na po, na-transfer ko na po sa account ninyo, yung renta ko po para sa buwan na ito, ita-thumbs up lang, di ba? May mga ganon, no? So, actually, ang pag-ooperate po ng apartment ng rental business nang walang business permit ay paglabag sa local government code. Ang business owner ay maaari pong mahatulan o mapagmulta, mabigyan ng parusa at ma-orderan na sirahan ang negosyo kapag po ganito. Usapang In Legal. the same way, dun sa question niya ito, okay lang po ba na walang business permit and BIR ang apartment? May paupahan po kami ng asawa ko, 5-door apartment ng maliliit lang dito po sa Silang, Cavite. Ayan. Speaking of Silang, magandang gabi sa Tatay Ben Anarna, kay Ria Anarna, and of course kay Benji Villamayor dyan sa Lalaan 1, Silang, Cavite. Basically po, no, pagdating doon sa nagpaparenta kayo, dapat may business permit. At syempre, sinasabi po ng batas, lahat ng income generating dapat ay meron pong nire-report sa BIR, di ba? So, basically, dapat po ay meron kasi kapag nag-tax mapping po ang BIR, nagtingin, no? Pagdating sa, ito ba ay may tamang pagbubuwis. Abay, malaki po ang penalty kapag po nadiskubre na nagpaparenta kayo, hindi kayo nadedeklara ng income sa inyong pagpaparenta. At the same time, makakatulong din po ito, no? Kung sakasakali po maghingi ng resibo yung tenant ninyo. Kasi may pagkakataon, di ba? Yung tenant o yung nangungupahan nanghihingi ng resibo kasi yung pala may privilege doon sa kanilang kumpanya, di po ba? Usapang Legal. Pangalawa, paano kung isumbong kayo? Paano kung isumbong kayo ng tenant?
at magagamit din po ninyo ito kung sakasakali mag-a-apply kayo ng loan. So maganda na meron kayong business permit. At syempre, yung dinideklara ninyong income sa BIR, magagamit din po ninyo. Lalo na kung hinahanapan kayo ng proof of income kapag mag-a-abroad kayo at mag-a-apply kayo ng visa. Di po ba? Kasi kailangan ng proof of income. Usapang Legal! Kung ang tanging yung pinagkukuhanan ng inyong income ay ang inyong paupahang apartment, tapos hindi naman kayo nagdedeklara, ay ano ang ipapakita ninyong proof of yung, ano ba tawag doon? Yung form, yung sa ITR, Income Tax Return. So, wala kayong mapapakita, no? Unless, of course, meron kayong milyon-milyon sa bangko, hihingi kayo ng bank statement. Pero gamit na gamit po yung ITR, no? Itong form na ito, kapag ka mag-a-apply kayo ng visa. Magagamit din po ninyo ito kapag ka po kayo ay mag-a-apply ng scholarship para sa inyong anak. So, it is best na kumuha po kayo ng business permit at kumuha din po kayo ng i-register din po ninyo sa BIR. Usapang Legal! Magandang gabi sa iyo, Eduardo Narvaez, gayon din Ray Borile, Jerome Lorenzo, Willie Relador dyan sa Gapan City, Makauma George, magandang gabi. Hello po, may apartment rentals po ako and ang rent po ay 5,000. Sabi niya, nag-increase po ako this January po. Pero 3 taon na pong 5,000 ang rent per month. Ngayon lang ako nagtaas in 3 years. My question is this legal po sa pagtataas ng rent? Ang location po ng apartment ay malapit sa bayan. Pwede po kayo. Actually, wala naman pong pagbabawal sa pag-i-increase kada taon. Kaya nga po merong guide. Ang nililimitahan lamang po, no? Ang nililimitahan lamang po ay yung halaga ng increase. So, ilang porsyento po ba ang in-increase ninyo? So, kung ikaw, Mr. or Ma'am, Sir Makauma George, ay nag-i-increase taon-taon, sundin mo, at since ganito lang din naman po yung rate, sundin po ninyo yung isinasaad ng batas. Basta, no, pwede po ninyo yung gawin taon-taon. Usapang Legal! Eto si Jose Kiambao. Good evening po, Attorney Rina Seco. God bless you all. Always po yan sa program at sa buong staff. Ano yun? Buong staff po ng DZRH sa Bagong Pilipinas. Sa buong Pilipinas. So thank you very much. Magandang gabi sa iyo, Judith Lorico at Ray Mendoza. At marami pang ibang mga nanonood sa atin mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ito yung question naman ni Augusto Tapawan. Good evening po, Attorney Rina. Yung electric meter ng tenant ko, ninakaw ang Metro at ginamper kaya ilang minutes lang nawala na ng power. Nagpadala ng investigators ng Meralco. May kasama pang pulis. After the investigation, pinadalhan ako bilang lessor. 54,000 ang bili ko at ako daw ang nag-jumper. Di ko naman po ginawa. Ano po ang gagawin ko? Well, kailangan po ninyong depensahan ang sarili ninyo. Kailangan po ninyong mag-engage ng lawyer. Bakit kanyo? Mataas po ang kulong, no? Kapag ka po ang issue ay electric pilferage. Yung mga jumper po na yan, no? Ang tawag po dyan, yung nakaw kuryente ay electric pilferage. Kailangan po ninyong patunayan na bagaman at kayo ang may-ari ng apartment unit, no? Kayo ang nagpapaupa, ay hindi kayo ang involved sa pagja-jumper. So yun po ang kailangan ninyong patunayan. If I'm not mistaken, hanggang 12 years po yung kulong para dyan. Kaya mag-iingat po tayo. I know this for medyo familiar din po ako dito dahil ang kauna-unahang kaso ko po na hinawakan nang ako ay maging abogado ay electric pilferage sa sa depensa. Usapang Legal! O yan, yun ang kauna-unahan kong kaso, depensa ng nakaw kuryente. Although nanalo naman po kami dahil may mali po sa aresto na ginawa. But anyway, so ipagpatuloy po natin. So again,
kay Ginoong Augusto Tapawan, mag-engage na po kayo ng lawyer. Kailangan po ninyong patunayan, una, na ninakaw. Pangalawa, na hindi kayo ang may kagagawa nito. May establish po talaga ninyo ito. Kung halimbawa po, mayroon kayong CCTV, pero usually, nadidetect po yan yung sudden na pagbaba. Madidetect po ninyo yan kung kailan nangyari yung sudden pagbaba ng halaga ng inyong bill. So more or less, may estimate po ninyo kung kailan nangyari at makakatulong kung meron po kayong CCTV. Usapang Legal! Okay, next question. Mahigit po na 20 years na po kami na nakatira sa apartment pero aalis na kami by June. May mga na-damage po dahil sa mga aso namin. Meron ding expected na wear and tear. Sana matalakay niyo po yung tungkol sa pag-determine kung ano ang dapat na i-charge sa amin. No? Yung pong Civil Code, Article 1667, ang lessee ang responsible para sa deterioration or loss ng leased premises unless mapatutunayan na wala siyang kasalanan dito. Ngayon, yung pong inatngat ng mga aso, dahil sa inyo, kung sa inyo po yung aso, ay dapat niyo pong panagutan yun. No? Yun pong wear and tear ay hindi po ninyo yun sasagutin. Pero yung nasira, say for example, meron dyang tables and chairs o kung ano man, yung mga edges na inangat-ngat, lalo na kapag mga tuta, hilig magngat-ngat, hindi po ba? Yun pong mga yun ay dapat po na sagutin ninyo or ipa-repair ninyo. Or kung halimbawa magkano ang na-damage, yun po ang sasagutin ninyo. Usapang Legal! Pero kung nasira because of earthquake, because of flood, yung bagyo or natural calamity, hindi po ninyo yon sasagutin. Yan. Yun pong deterioration dahil sa mga kasalanan ng alaga, ng miyembro ng pamilya o ng mga guests or visitors ninyo, sagutin po ng lessee. Kung yung guests na ito o yung bisita na ito ay bisita ng lessee o yung nangungupahan. Usapang Legal! Ayan. So sa ating pong pagbabalik dahil magko-commercial tayo, ano ba yung mga obligasyon ng landlord at saka yung obligasyon ng tenant? Yan, maganda po nating matalakay din yan para at least aware kayo. Oy, hindi po akin yan. Dapat po sa inyo yan. No? Ayon po doon sa Civil Code or ayon din po sa ating sa Rent Control Act. So yan po ang tatalakay natin. Nato Tepasha Nakase, Alicia Hubay, nanonood sa Davao City. Magandang gabi po sa mga taga Davao. Nandiyan ang kapatid ko ngayon. Magandang gabi din po Reynaldo Angeles, Makauma George, Cora Caburao, God bless you din. Leo Havares, magandang gabi. And Gael Enriquez, ayun. Okay. Yung pong kung 5,000 po ang parent ninyo tapos 500 ang i-increase ninyo ay lagpas po yon dun sa itinatakda ng batas. Usapang Legal! Okay, sasagutin po natin. Sabi, kaya mostly nagpapaupa ngayon, no pets allowed. Totoo, di ba? Stricto sila. Although, siguro yung mga aso na gano'n, bawal. Pero yung kung halimbawa ay aquarium, ayan, hindi naman siguro magngangat-ngat yung di ba? Gael, hindi naman siguro magngangat-ngat yung fish, yung tawag doon? Yung koi o kaya goldfish, di ba? Usapang Legal! Ang paano dyan? Ang pet ay baka. O kaya baboy, di ba? Of course, may mga nagpipet ng mga ganun. But yes, merong mga condominium units, may mga bahay or nagpaparenta na ipinagbabawal yung mga pets. Especially mga nag-iingay, aso, pusa. Kasi mabaho pagka dumumi, di ba? Tsaka yung iba sensitive dahil sa kaso ko, pag yung mga balahibo ng aso at pusa nagkukos ng allergy, nagkukos ng hika, so nagtitrigger ng hika, so
kaya yung iba, stricto talaga. Usapang Legal. Ligaya Supan sa Potrero, Malabon. Magandang gabi sa at magbabalik po tayo. Ilan po muna mga paalala. Ipadala pa rin po yung mga questions at pwede pa rin po ninyong i-share ang ating talakayan. Again, I would like to inform you na ako po ay uupo dito Tuesdays and Thursdays na lamang. Pero nandito pa rin po ako Tuesdays and Thursdays and Saturday para sa hukumang pangtahanan. Magbabalik po tayo. Ilan po muna mga paalala. Diyan lamang po kayo. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. 2.3% ang allowed na increase this year, no? Regardless kung kayo ay nasa probinsya, nasa lalawigan, or nasa syudad, no? Again, sinasaklaw po ng ating talakayan tonight, yun pong mga hindi lumalagpas sa 10,000 piso. Magandang gabi sa iyo, Evitz Escueta and Joseph Abalos. Yung question ni Iton Bulalayaw, yung may paupahan siya na 1 unit na 40 square meters, paano mag-a-apply sa barangay daw ba? Ang business permit po ay ina-apply po yan sa munisipyo. Ngayon, meron pong fire safety permit dahil to ensure na hindi prone sa sunog, no? Marami pong mga requirements, but basically sa ano po yan, doon po sa munisipyo or sa syudad, no, sa city ang tawag na city hall, ina-apply yan. Usapang Legal. Si Tupe Collection, sabi niya. Tupe ba yun? Collector, sabi niya. May hugot ako dyan, dekada na ako nangungupahan at pinahihirapan maka-acquire ng sarili na babayarang tahanan. Pero kung titira sa creek, tabing riles, lupang pag-aari ng iba, madaling nagkakabahay sa madaling paraan. Yun yung nakalulungkotan. No? Pero syempre, ang maganda doon, at least tayo po ay namumuhay ng malinis at sa sarili nating sikap. Usapang Legal. Okay, magandang gabi sa iyo, Miss Joy Garimbao. Thank you very much for watching. Ito po yung obligations ng landlord o yung landlady o yung nagpapaupa o yung lessor. Na ayon po sa ating civil code, ang landlord must make necessary repairs. Yung mga kinakailangan, tulo ng ceiling, tulo ng kisame, yan. O kaya yung mga nasirang wall dahil sa anay, ayan. Actually, dapat nga po sinasali din nila yung hindi naman termite, no? Yung spray para sa termite, hindi po ba? Kasi yun ang umuuk-uk, sumisira doon sa mga kahoy sa ating inuupahan or pinauupahan. Usapang Legal. Ayan. At syempre pa, yung i-maintain yung structural integrity, no? Yung kasama po dito yung repair ng walls, roof, and other essential parts of the property. Yun pong ordinary repairs, wear and tear, due to old age, pwede pong obligation pa din ng landlord. Ayun. So, speaking of which, ito ba yung may tinatanong kasi dito Oy, magandang gabi sa iyo, Attorney Richard Marscardo Dano, dyan sa Bukas Grande Island. Ito, may question kasi dito si Helen Jeronimo. Ano po ba yung mga considered na wear and tear? Kasama ba dito yung painting na dapat ay repainted muna bago umalis? Yung wear and tear po yun, no? Yung halimbawa, nagkakakalawang o yung syempre naluluma talaga, lalo na yung mga gate natin, di ba? Kinakalawang dahil sa exposed sa elements, sa init at araw, yung pintura noon, yun po ay parte o bahagi or example ng ordinary wear and tear na hindi po ninyo dapat na sagutin. Usapang Legal. Abay, kasama po yun sa dapat na pinupuhunanan ng may-ari ng property. Now, ano naman yung obligations ng tenant? Siyempre, dapat pangalagaan din naman yung inuupahan bilang isang responsableng tao, no? Yung proper care or reasonable care ng inuupahan natin na unit ng bahay o ng room, no? At hindi natin gagamitin sa ibang paraan, no? Say for example, it is strictly ang kasunduan po ninyo is strictly at classifications ayon sa zoning ordinance
purely or exclusively residential, hindi pa pwedeng gagamitin bilang area pang negosyo at hindi gagawa ng mga illegal na bagay. Kasama na din dyan yung kagaya ng na-example ni sino ba yung kanina na ninakaw yung at nag-jumper, ninakaw ang metro at nag-jumper. Ayan. Paano ba yung mga doorknobs? Di ba? Doorknobs, saka yung air condition installation, yung minor repairs like mga sira-sirang doorknobs, ay depende po kung sinong nakasira, no? Kapag ikaw ang nasira dahil sabi nga nung iba laskar, yung reckless, syempre ikaw ang magpaparepair no na nangungupahan. Usapang Legal! Kung meron naman po kayong mga modifications na gagawin, no, ay magpapalagay ako ng extension, magpapalagay ako ng trellis, o magpapalagay ako dyan ng, syempre hindi na to ordinary, hindi na po repairs na tinatawag, improvements na ito, o mga, kumbaga, palamute, no, pampaganda sa lugar. Kailangan mo pong magpaalam doon sa may-ari ng property. Otherwise, you will not be in good faith, di ba? Kasi baka mamaya, hindi niya ito pinapayagan, may iba siyang plano sa property na ito, gusto niyang magpa-extend later on, pero hindi niya ma-extend dahil kung ano-anong pinagawa mo. So, dapat po merong permit o merong consent din ang may-ari. Usapang Legal! Yan. So kung halimbawa, no, yung nagpa-construct ka ng something dyan, no, nagpa-construct ka ng something without the consent of the lessor o yung nagpapaupa, pagkatapos hindi ka nang hingi ng permiso, kapag aalis ka, pwede pong i-demand ng may-ari ng property na tanggalin mo yan, na walang damage, o i-restore mo sa parehong itsura niyan before. Ito ang property ko. Ayan. Usapang Legal! Attorney, salamat po. Okay ito dahil itong landlady namin, pagkikibo, mura lang ang paupa at magtataas ulit next year. Kaya humanda na daw po kami. Ayan. Yan. Bayanggitin po ninyo yung resolution ng National Human Settlements Board na hanggang 2.3% lang at next year ay 1% kung pasok po doon sa 10,000 or less ang parentahan. Salamat po sa info. Laking tulong po nito sa mga nangungupahan tulad namin, mga factory workers po kami dito sa Laguna. Magandang gabi po sa inyo dyan at ingat po kayo. Attorney, isa po sa mga nangungupahan sa akin ay nalaman kong ginagamit ang inuupahan niya sa negosyo. To my knowledge, wala po siyang proper permit para mag-operate ng business dahil exclusively for residential use ito ang lugar namin. Concern ko po ay ang potential legal liabilities and complications lalo pa sa zoning laws and other regulations governing the use of residential properties for commercial activities. Ano po ang gagawin ko? Ngayon po, kapag po ganito, ito po ay paglabag sa inyong kasunduan. Bakit? No? Breach of contract po ito at isa sa mga batayan or grounds para i-terminate po ang inyong kontrata. Yun. Usapang Legal! Patricia, attorney comment lang, hassle na po. Okay, iba pala ang usapan nito. Okay. Tungkol doon sa attorney comment lang, hassle po yung magdidemanda kapag hindi po ibinibigay o binabalik yung deposit ng landlady. Totoo po kayo, pero una po, dumulog po kayo sa barangay. Pangalawa, demand letter po. Siguro naman hindi milyon-milyon ito, or hindi lalagpas ng 1 milyon. So pasok po ito doon sa small claims court. No? So hindi po ninyo kailangan ng abogado. Ayan. Paano po kung hindi nakikipag-cooperate ang tenant na mapag-usapan ng maayos ang problema, parang pinapatagal lang, magpapabarangay po kayo. Ayan. Paano po kung wala namang dokumento ng nagpirmahan at paano kung nagamit na ng tenant ang deposito nila at hindi pa rin umaalis, wala namang planong magbayad pa dahil may plano ng lumipat, hindi pa rin po ba sapat na paalisin ng landlord? Actually, kapag ka po ganito, yun pong deposit ay hindi po yun kinukonsume para doon sa renta.
no? Yun po ay para doon sa mga unpaid bills or unpaid utilities. So hindi po kayo dapat na pumapayag na ganun. By the way, ang sinasabi po ng batas, kapag ka nakatatlong default, pwede na po siyang paalisin. So, kapag ka hindi umaalis, una, barangay, demand letter, demand to vacate, termination of contract, demand to vacate, go to the barangay. If not, hingi po ng hindi pa rin aalis, certificate of file action, and then you go to court for a check. Usapang Legal! Kung walang kasulatan, 4 na buwan na hindi nagbabayad, ito na nga po yun, hanggang 3. Ayan. Ang bilis po ng oras. Emma Flores dyan sa Santa Rosa City, Laguna. Magdalena Martin and kabayang Jinky Parle Andrade. Magandang gabi sa iyo. Arnel Escoto. Marami daw siyang natutunan. Thank you very much. At Maricor Angeles. Legal ba yun, attorney, yung security deposit? Yes po, pinapayagan po yun, no? Para po yun sa utilities. Ito po yung mga para hindi po kayo mamroblema kung halimbawa kayo po yung nagpaparenta ng bahay o apartment. Tapos ayaw ninyong mangyari yung aalis na hindi nabayaran ang kuryente. Kasi usually malaki po sa kuryente, di ba? Kasi may aircon o kung anong appliances. Ito po ang technique ng ibang ginagawa ng iba. Kapag ka ganito, ang ina-apply po nila ay kuryente load. That way, kapag ka naubusan ng load, ang kuryente nila ay wala silang kuryente. Therefore, mapupersa sila na mag-load. In that way, naiiwasan din po ninyo yung naiiwan or natatambak na malaking bayarin sa kuryente bill. Ayan. Usapang Legal! Judith Lorico at Aunt May, maraming salamat po sa inyo. Magsama-sama po ulit tayo on Tuesday, next week, dahil TTH na po ako. Pero paalala lang po, no, sa ating mga motorista, tuloy-tuloy po ang pagsipa ng presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo dahil sa pagtaya po ng DOE Oil Industry Management Bureau. 40 hanggang 70 centavos ang posibleng increase sa kada litro ng gasolina at 45 hanggang 75 centavos sa kada litro ng diesel. Posible naman po maglaro sa 65 hanggang 75 ang increase sa kada litro ng kerosene. Pero yung final amount po niyan, malalaman natin on Monday. Usapang Legal! Nakasama ko po sa kabilang side si Norman Moraga, tama? At saka si Billy Domingo. Ako naman pampanyera ng bayan, Attorney Rina Seco, para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. On Tuesday po pala, tatalakayin po natin dahil lumabas na po yung implementing rules and regulations, no, doon sa amnesty sa Amilyar. So magsama-sama po tayo on Tuesday. Ang tabayanan po ng susunod na programang Lunas at Lunas Extension. I don't know kung sino makakasama para sa mga mahalagang impormasyon tungkol sa kalusugan. Sumainyo ang mga dagdag kaalaman sa batas. Hatid ng Panyera ng Bayan. Attorney Rina Seco sa Usapang Legal. Usapang Legal. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Sa 85 taon ng kauna-unahang radyo sa Pilipinas, DZRH. Sama-sama tayo. Isang bansa, isang radyo, iisang hangat na mapabuti ang bawat Pilipino. Sa pagdiriwa ng 85 taon ng DZRH. Sama-sama tayo. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.